Magandang gabi po mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Napakahalagang issue po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa pag-ibig. Sapagkat dito po sa pag-ibig, ito po ang nangyayari. Ang isa pong membro na umutang ng pabahay sa pag-ibig, hulugan po niya ng 20 taon halimbawa o hanggang 25 years. Ngunit after 10 years ng pagbabayad ng kanyang hulog sa pag-ibig, nawalan po siya ng trabaho. So ang mangyayari po, hindi po siya nakabayad. At ang gagawin naman po ng pag-ibig, ipoporclose ang kanyang hinulugang bahay. So ibig po sabihin nito, mawawala ulit sa kanya ang bahay na matagal niyang hinulugan. So ano po ang nangyayari dyan? Ang pag-ibig, sa halip na nakatulong, ay naging instrumento pa ng pang-aapi sa ating mga kababayan na naghihikahos, naghirap dahil nawalan ng trabaho, nawalan pa rin ng kanyang bahay. At ang masakit po dyan, matagal na niyang hinulugan, ngunit mawawala pa sa kanya na wala naman pong naibabalik sa kanya sa mga naihulog niya. Sasabihin po nila, sa batas po, under the real estate mortgage, ito po yung sinasabing Masida Law. After 5 years ka naghulog, ang kalahati ay maibabalik po sa iyo. Ngunit hindi po nangyayari yan. Kadalasan, bakit po? Sapagkat kung 1 taong kang hindi nakahulog sa bahay at saka ipoporclose ng pag-ibig, lahat po ng dapat na ibalik sa iyo ay napunta na rin sa pag-ibig in terms of penalties. So ang ating pong concern dito, dapat po ang pag-ibig ay hindi maging isang instrumento ng pang-aapi sa ating mga mahihirap na kababayan na pagkatapos maghulog ng matagal sa kanyang bahay at nawalan ng trabaho, mawawala pa sa kanya ang kanyang bahay. Sigurista po ang pag-ibig sapagkat pag hindi po nabayaran ng isang membro, ibibinta po nila sa mga ibang aplikante na membro. At sa dami po ng nangangailangan ng bahay, madali pong makuha yan, mabila o maibinta uli. At meron pa pong, kung sa developer naman, meron po silang sinasabing buyback. Ang ginagawa po ng developer, babayaran sa pag-ibig yung balance, kanila na rin po uli ang bahay at lupa at ibibinta po nila sa mas mataas na halaga na. So tubong lugaw po ang developer. At gayon din po ang pag-ibig. Lalo na po kung may mga improvements nang nagawa ang original na may-ari. So ano po ang concern natin dito? Ang sinasabi po natin dito, dapat ang pag-ibig as a government agency established to provide or to help its members to acquire house and lot. Dapat po hindi ito maging oppressive. Alam po natin na they have to protect the money of the members. But pag-ibig should not be doing business with its members as a private company. Para pong pribado ang kanilang pagpapatakbo. Napakahigpit po. So tinatawagan po natin dito yung concerned agencies
at even yung Congress or the President to issue an executive orders or perhaps Congress to amend the law na kung saan itong ating mga kababayan na naghuhulog ng house and lot at nawalan ng trabaho, hindi po dapat maalis sa kanila ang mga bahay kung ito ay nahulugan na nila ng at least 5 years. So, Pag-ibig should find a way, a system where it could recover its investment, assuring that the member concerned, bagamat hindi siya mapalis, ay makakabayad din sa kanyang utang. At ito naman po ay magagawa ng paraan kung talagang gagawan po ng sistema. Halimbawa po dyan, kung sa death, kapag namamatay ang membro, ay binabayaran ng insurance. Siguro po pwede nating isama rin kahit magdagdag ng konting premium doon sa mawawalan ng trabaho to be covered by the insurance. Ang mahalaga po, ang sinasabi po natin dito, that should a member has paid at least 5 years installment of his house and lot, he could no longer be ejected. Instead, the remedy is full collection rather than foreclosing it and have it sold to other people. Kasi kung magiging ganito po ang sistema at ito ang sistema na ginagawa ng Pag-ibig, kawawa po ang ating mga kababayan. Alam po natin, marami pong naging biktima sa sistemang ito. Ang masakit pang nga po dyan, mayroon pong ganito ang Pag-ibig na ang mga developers na accredited ng Pag-ibig, kapag hindi, for instance, 30% ng kanilang mga pinasok na borrower hindi nakapagbayad, mawawalan daw ng accreditation itong mga developer. So anong gagawin ng developer? Iba-buyback niya sa Pag-ibig by paying the balance of a certain member who defaulted payment. Babayaran niya yung balance. Pagkatapos ibibinta niya sa mas malaking halaga. So kumita po sila. Ang Pag-ibig kumita, ang developer kumita, pero sino ang napi? Ang mga members po. Itong dating members na nakapaghulog ng 5 taon, nawala yung pera niya. Ito namang developer na siyang bumili ng panibago, enjoying with the improvements that the original members has made, ibibinta niyo po ng mas mahal ang nabanggit na lote, house and lot, including the improvements. So, kumita po siya ng malaki, tumubo ng tubong lugaw. Ganon din ang Pag-ibig. Pero sino po ang nagdurusa dito? Yung membro. Kaya po ang sinasabi natin, let it be known that the Pag-ibig as a government agency in charge for helping the homeless to acquire homes ay dapat po baguhin ang palisiya nito na kung saan hindi na po dapat paalisin pa, hindi na pwedeng i-foreclose ng Pag-ibig ang mga
bahay at lupa na nahulugan na ng membro. Sa halip, Pag-ibig should find a way where it could establish a system na kung saan hindi na maalis yung house and lot sa membro, but still the Pag-ibig could recover the investment in terms of collection. Dapat ganito po ang mangyari. Alalahanin po natin na ang pirang ginagamit ng Pag-ibig to the business is the money of the members. So in other words, Pag-ibig is not there to make profit. Pag-ibig is there, of course, to protect the money of the members and to help the members acquire homes. Yun po ang mission ng Pag-ibig. Hindi para magnegosyo. Pero lumalabas po dito, ang nangyayari po parang private company na napakahigpit po ng Pag-ibig. So dapat gawin po ng it should be made a law or perhaps an executive order issued by the president instructing the Pag-ibig or making it a policy that a person, a member who has paid at least 5 years of his house and lot, the same could no longer be foreclosed. But, of course, still, the person has to pay. Kapag nagkaroon na po siya ng trabaho. So, ito po dapat ang maging attitude ng Pag-ibig. We have thousands of members who have already been victimized by this system. So, dito po nananawagan din tayo sa mga naging biktima ng ganitong oppressive na sistema ng Pag-ibig na magsama-sama po to make it to show na talagang marami on records yung naging biktima nito. Pwede po ko tayong through Facebook, social media, kung paano po gagawin ito. Mag-enter po yung mga naging biktima nito na wala ng bahay. At titingnan po natin kung paano natin ito magagawa. Alam naman po natin ang ating gobyerno ay this present administration is very much accommodating. Hindi po sa tayo ay nagsasamantala. Matagal na po na gusto po natin itong ipaabot sa kinaukulan. Sapagkat tapo po natin na talagang maraming ganitong sistema o nabibiktima sa ganitong sistema. At ang Pag-ibig ay tila walang pakialam dito basta kung ano yung kanilang mandate. Pautangin, magbayad ka pag hindi mo na bayaran. 3 buwan, that is for foreclosure na. Hanggat hindi nabibili, hayaan ka munang tumira dyan with accrued penalty. Anyway, para may bantay din sa kanilang sa nabanggit na house and lot. Tapos ipopost po nila yan for sale. At sa dami po ng nangangailangan, mabibili po, ibibinta mo nila sa mas mataas na halaga. Kawawa po yung original owner. Kaya ito po yung nais nating pag-ukulan ng pansin kung magagawan po natin ng paraan. At titiyak po naman natin na may pamamaraan yan. Isa po dito yung kung ang patay na membro
is covered by an insurance na pagka namatay considered fully paid yung kanyang bahay sapagkat binabayaran ng insurance in terms magbabayad ka lang ng premium. So maybe pwede rin pag-usapan tong aspeto na to kung paano mapapasok. Ang mahalaga po, pinag-aaralan ng mabuti kung paano po how to address this specific problem sapagkat very oppressive po ito. Definitely, it does not help our members. Kaya po may ganito tayong ahensya para makatulong sa ating mga kababayan who are homeless in their own country. But then, nawala ng trabaho, kinuha mo pa yung bahay nila sapagkat hindi nahulugan. That is double jeopardy. Sa halip na tulungan mo, lalo mong pinahirapan. So, ang ibig po sabihin niyan, hindi nakatulong ang gobyerno. Hindi concern na po ito ng pag-ibig, ng pamunuan ng pag-ibig. Gawan po ninyo ito ng paraan. Kung kailangan nyo ang batas o ang executive order to legalize the adjustment that we should make, then so be it. Hindi naman po ipagkakait yan. Ang pag-ibig, ang pamunuan ng pag-ibig, kailangan po ma-address ito. Matagal na po itong problema at marami na pong nabiktima dito. Marami na po. We could not close our eyes from these specific facts na nangyayari po. So, binatawagan po natin. Gusto po natin mapaayos yung ating tipunan. So, umpisa po to. Umpisa natin sa mga bagay na katulad nito. Hindi na po ito para problemahin pa ng Pangulo. Mismo ang pamunuan ng pag-ibig could find a way para ito po ay ma-address. Kung wala pa pong nagpaparating ito sa inyo, ipinararating po natin sa pamamagitan po ng pamamahayag na ito, ng vlog na ito. Sinasabi po natin ito para ma-address yung problema na yan. So inaasahan po natin, pag-ibig, hindi po tayo titigil na kayo ay kalampagin sa ganitong isyu. At doon naman po sa ating mga kababayan na naging biktima, magsama-sama po tayo. Kailangan po kumilos din tayo. Hindi po pwede na basta ipaubayan na lang natin ito sa mga taong nais tumulong sa atin. We should by ourselves do something about it. Kinakailangan po magkaroon ng formal na petition to this effect. So gawin po para ito po ay ma-concretize so that it could be a formal demand from those victims themselves who would be the real parties in interest. Parating po kung kailangan ng representation po sa Congress para magpasa ng batas, kung kinakailangan po ang isang amendment sa pag-ibig law, or pwede rin po din naman siguro by way of an executive order if that can be possible. Sapagkat siyempre po ang pag-ibig as an agency, unless of course they are a delegation of the law creating pag-ibig, of course, and I think they are given that power to
make any necessary adjustment. The board of directors of or trustees of the Pag-ibig, maybe by their own, they can do it. Ang kailangan lang naman po dito, ma-assure din ng Pag-ibig ang recovery of the investment. Pero marirecover naman po yan sapagkat kung talagang after giving them sufficient levies, hindi sila nagbayad. So, pwede naman po talagang i-reacquire ng Pag-ibig yan. At ang lupang hausan lot naman, hindi naman na-diminish ang value niyan. Increasing pa rin yan. So, nag-appreciate yan. Hindi yan nagde-depreciate. So, secured pa rin naman ang Pag-ibig. Sapagkat we are not saying that even if the member really don't pay, then hindi nakukunin sa kanya. Well, of course, pag nakita po natin after giving him sufficient time, hindi siya nakakabayad. After 10 years, 15 years na hindi siya nakakabayad with constant follow-up, edi pwede na po. Hindi na tayo masisisi. Nabigyan na po natin siya ng sufficient time para gampanan din naman ang kanyang tungkulin. Ang sinasabi po kasi natin dito, in 3 years, 4 years, posible pong hindi makabayad muna at pag kinuha natin sa kanya, pang-aapi po ang labas. So, halimbawa po, si Mr. A, nabayaran na, hulugan na niya ang kanyang bahay ng 5 years, nawalan siya ng trabaho. So, within that 5 years, pwede pong hindi foreclose, walang penalty. Hanap siya ng trabaho within that 5 years. Pagkatapos po, after 5 years, hulog ulit po siya. Kung after 5 years hindi siya makakapaghulog, ay di saka po natin tanggalin. Basta yung 5 years na yon, dapat binigyan natin siya ng 5 years na moratorium. Walang penalty. Basta yung interest lang, normal interest. Bayaran niya. After 5 years, mag-umpisa siya o din ng hulog. So, parang na-extend lang ng another 5 years yung kanyang babayaran because yung moratorium na yon, idadagdagan sa bandang huli. So, malaking tulong po sa kanya yon. Kaysa naman yung basta na lang after 3 months hindi ka nakapagbayad, pwede mo nang i-foreclose. Pag bayar, open na for sale. So, ito po yung ating panawagan. Kasi po naman, ang Pag-ibig, alam naman natin yan, it should not do business with the members. It should help the members primarily for him to acquire house and lot. So, nawalan siya ng trabaho. Huwag muna natin kunin ang bahay niya. Huwag din muna natin siyang singilin. Let us give him 5 years moratorium without penalty. Just simple interest. Then, extend na lang natin ang another 5 years yung kanyang babayaran. Malaking bagay po yan. Kung after 5 years hindi pa rin siya magbabayad, dahil sabihin niya wala pa rin akong kinita, kalokohan na yan. Kumbaga, katamaran na lang talaga or whatever. Ngayon, kung mayroon man ganong pagkakataon, beyond control, pwede rin naman ipaliwanag lang niya, tingnan. Pwede po yan. So, ang mahalaga po dito, nabigyan uli natin po siya ng another chance. Kaysa po basta
alisin na lang natin sa kanyang bahay. Alam po ninyo yung isang mahirap, homeless, squatter ka dati, then you were able to acquire a home, sweet home, hinuhulugan mo. Wala pong kapantay na kasiyahan yan para sa isang pamilya po. That is a very good, the best motivation ever, because house ownership gives dignity to the homeless half of their lives. So doon niya nakikita yung mapagagandang pamumuhay kung may sarili silang bahay na kaya nilang pagandahin, kaya nilang i-improve habang hinuhulugan nila yan. Kaya pag inalis mo rin naman sa kanila yan, napakasakit po yan. Napakasakit. Marami na pong tayong mga kababayan na umiiyak. Wala lang pong magawa. At wala rin namang tayong magawa para tulungan sila. So ito po ay pinararating natin sa kinaukulan. Matagal na po sana natin itong gustong iparating. Good enough that we have the social media where we could air whatever grievances that we have para makarating po sa kinaukulan at maaksyonan po ng mga otoridad. So we hope na ito po ay mapansin at pakiusap po natin sa iba nating mga kababayan na makakarinig nitong panawagan natin. Iparating po natin. At doon naman sa mga naging biktima, sama-sama po tayo at para makagawa po tayo ng konkretong hakbang in terms of petition to be submitted to the Pag-ibig, to the Malacanang, to Congress if necessary. So marami naman sigurong tutulong sa atin dyan sapagkat malaking bagay po ito. Pero kung hindi po kayo rin gagalaw, maghihintay lang po kayo ng ibang tao, tayo pa na tutulong sa atin, wala pong mangyayari. But we have to do it in a nice way, in a peaceful way, in a legal way. Hindi ito po pwede pong rally-rally. Hindi po. Ito po ay dadaanin sa tamang proseso para po maaksyonan din naman ng kinaukulan. At sigurado po tayo, ito naman po ay aaksyonan. Hindi po maaaring hindi sapagkat this is a valid demand, valid grievances. At seryoso pong problema ito because it concerns directly to the lives of the people involved. So, for the time being po, we say thank you, good night, and we request that our YouTube channel be subscribed. Ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.